Kaya ngayong umagang ito, tayo po ay mag-aaral muli ng kanyang mga salita. At ito'y masusumpungan natin sa Matthew chapter 20, verse 1 to 16. Okay? Nandun na po ba tayo? Ito ba yan? Tama ba pindot ko? Okay, tama ba? Ayun. Tek. Eh, alam niyo po, ako'y pinanganak ng 1960. Kaya low-tech na low-tech pa tayo. Okay? Matthew 20 verses 1 to 16. So, babasahin po natin ang mga talatang ito at mula sa mga talatang ito, pag-aaralan po natin kung ano mensahe ng Diyos sa atin na angkop sa panahon natin ngayon. Dahil itong mga talatang ito ay nasulat nung panahon pa ng ating Panginoong Hesus. Okay? So ngayon, iaangkop natin ang mga principles noong nasulat ito sa panahon natin ngayon. At yung mga principles na yon, yun ang ating gabay o guide kung paano tayo mamumuhay bilang mga alagad ng ating Panginoon. Okay? So hilingan ko po lahat na tumayo at babasahin po natin mga talatang ito at yung babasahin po natin, yan po ang ating pag-aaralan. Okay? Matthew 20 verses 1 to 16. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire men to work in his vineyard. He agreed to pay them a denarius for the day and sent them into his vineyard. About the third hour, he went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. He told them, "You also go and work in my vineyard, and I will pay you whatever is right." So they went. He went out again about the 6th hour and the 9th hour and did the same thing. About the 11th hour, he went out and found still others standing around. And he asked them, "Why have you been standing here all day long, doing nothing?" "Because no one has hired us," they answered. And he said to them, "You also go and work in my vineyard." And when evening came, the owner of the vineyard said to the foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last one hired and going on to the first." The workers who were hired about the 11th hour came, and each received a denarius. So when those came who were hired first, they expected to receive more. But each one of them also received a denarius. And when they received it, they began to grumble against the landowner. "These men who were hired last worked only 1 hour," they said, "and you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day." But he answered one of them, "Friend, I'm not being unfair to you. Didn't you agree to work for a denarius? Take your pay and go. I want to give the man who was hired last the same as I gave you. Don't I have the right to do what I want with my own money? Or are you envious because I am generous?" So the last will be first, and the first will be last. Manalangin po tayo. Salamat po sa panibagong linggo na pinagkaloob mo po sa amin upang minsan pa kami po'y makarinig ng iyong mga salita. Ang mga salita mo na magbibigay po sa amin ng inspirasyon, maging gabay kung paano po kami mamumuhay sa mundong ito habang inaantay po namin ang muli mong pagbabalik. Kaya Panginoon, tulutan mo ang iyong banal na espiritu na kumilos sa aming kalagitnaan, ang siyang tunay na mangusap sa bawat puso't isipan. At gamitin mo lamang po ako instrumento, Panginoon. Ngunit ikaw, O Diyos, ang magbigay din sa bawat sa amin ng kalakasan,
ipaalala mo sa amin ang mensaheng aming mapapakinggan at maiangkop po namin ito sa aming mga buhay, sa araw-araw na gawain namin, maging sa ministry na pinagkatiwala mo sa amin. Salamat po, O Diyos. Gabayan mo ang bawat isa sa tulong ng iyong banal na Espiritu. Ang lahat nito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Opo, at yung mga Sunday schoolers, ayan, pangungunahan na sila ni Kuya Jason. By the way, binanggit po ni Kuya Jason kanina yung ating weekly Vacation Bible School. At nais ko rin pong banggitin, next Sunday, dahil si Kuya Jerry po ay baka bumiyahe uli or magkaroon ng activity sa July, sabi niya. Kaya next Sunday, afternoon, from 2 to 5, magkakaroon po tayo ng biglaan. Biglaan po yon. Pero pinlano na rin. Bigla ang plano ng Couples Fellowship. Ayan. Dalang pong mangyari ang Couples Fellowship na yan. Once a year lang yan. Okay? So lahat po ng mga may asawa, okay, ay imbitado po dito. Pero, ito po encouragement namin sa church natin. Yung pong mga marriageable na, yan. Yung mga, syempre, may boyfriend, girlfriend, na gusto nyong umattend. Nako, malaking tulong ito kasi in preparation for your married life. Okay? So, hindi kayo matututo pagka may asawa na kayo. Ngayon pa lang, matututo na kayo kung paano gagawin ninyo sa inyong buhay may asawa. So, dito, dahil dito, iimbitahan natin si Jason, tsaka si Joe. Ayan. Si Asap, tsaka si Olga. Ayan. Si Jepoy, at tsaka si Jean. Baka sakaling pwede kayo. Ayan, ha? At meron po tayong matututunan dito. At baka meron pang iba na gustong umattend na marriageable. Okay? Siyempre, si Jello yata. Ayan. Ha? Di ba? Pwede yan. Oo. At, si Jason, nabanggit ko na kanina. Okay? Si Dana, kung gusto. Oh, yeah. Okay? So, lahat, at sa pangarap natin, ano? Yung mga partners nyo doon, ha? Si Ramil, invite mo, Juliet, ha? At saka si Delmar, ha, Cathy? Si Pao, wala na, no? Maliban na lang kung may plano ka pang mag-asawa ulit. Wala na raw. So, sana makatin kayo kasi isang biblical principle in marriage ang ating pag-aaralan. At ito pong couples fellowship natin, ginagawa na natin yan once a year, lalo na pag nandito si Jerry. Kasi siya po ang bumabiyahe. Balita ko, July, busy na naman ulit siya. August, babiyahe na naman ulit siya. Kaya samantalahin natin itong pagkakataong ito. Okay? Tayo po wala pong activity sa hapon kasi Father's Day yon. Gusto natin na i-enjoy ng mga tatay ang kasama nila ang kanilang mga pamilya. Okay? So sa second Sunday lang, hanggang second Sunday lang tayo may activity. Mamaya ay may activity yata mga T4T, right? Youth Fellowship natin. Wow. Sarap naman. Kasi parang nabalitaan ko sila ay samgyupsal. Wow. Sayang kung kailan wala si pastor. Sa kanyo tinapat yan. Next time itatapat nyo pag available si pastor. Okay. Pero good work, mga kabataan. Enjoy. Okay? And celebrate life God has given us. So, going back dito sa ating topic ngayon, lalo na yung mga kabataan natin, puro workers na to, no? In the vineyard. Actually, yung binasa natin passage kanina, ang karamihan ng theme na binabanggit doon, it's all about the parable of the workers in the vineyard. Ayaw lumipat. Okay? Okay, so it's all about the parable of the workers in the vineyard. Ayan pala, nandito. Dito kasi sa akin wala. Okay. Salamat, mga tech team.
At ito ay madalas na nating marinig na kwento. Kaya ipagpaumanhin ninyo kung ikikwento ko ulit. Okay? Pero sa mga bago, syempre baka ngayon lang nila narinig yung kwentong ito. Kaya para sa mga bago to. At dun sa mga matagal nang nakarinig nito, para din sa inyo to. Baka kasi hindi nyo natututunan yung lesson dun sa kwento. Yung kwento ba itong youth leader na napunta na ng heaven? At sinalubong siya ni St. Peter, tapos bawat isa sa kanila ngayon, tumatanggap ng reward. Eh yung youth leader, nakatanggap ng reward. At ito ay isang Volkswagen. Alam niyo yon? Yung sasakyang kuba. Tawag nila doon, sasakyang kuba, no? Volkswagen. So sabi, nag-complain yung youth leader. Bakit po Volkswagen lang yung sasakyan ko talagang pinangunahan ko yung mga kabataan sa amin. Pinakakain ko sila sa samgyupsal. Tapos Volkswagen lang. Accordingly, dito sa record, yan lang ang reward mo Malungkot yung youth leader. Pero siyempre, ginamit na niya yung Volkswagen at siya'y namasyal sa langit. Pero malungkot ang kanyang mukha. Pagbalik niya kay St. Peter, nakangiti na siya. Masaya na siya. Ayan. Sabi ni St. Peter, kanina malungkot ang mukha mo. Ngayon, pagbalik mo, masaya na ang mukha mo. Ano nangyari? St. Peter, salamat po sa Volkswagen, ha? Talaga? Kanina nagre-reklamo ka, ba't Volkswagen lang yung binigay ko sa'yo? Kasi po, na-realize ko na okay na po sa akin tong Volkswagen, Bakit? Paano ka nagkaroon ng realization dyan? Nakita ko po si pastor. Nagbabike lang. Mukhang ikaw lang yung natawa Eto na ngayon. May karugtong yun, Neil. Yung gandun lang yung kwento mo kuminsan, di ba? May karugtong yun. Si pastor, dumating kay St. Peter, nakabike pa rin, no? Pagkatapos, masamang-masama mo ka. Masamang-masama mo ka. Sabi niya, bakit ano naman nangyari sa'yo at masama mukha mo? St. Peter, bukod pa dito sa aking bike lang ang naging reward ko sa inyo yung kapitbahay namin na jeepney driver, member ko lang yan, uma-attend lang ng church namin. Pambihira naman, bakit ganun, St. Peter? Ferrari yung dala. Ferrari. Alam na yung joke doon? Alam na rin niya. Jeepney driver lang yun Alam mo, sabi niya doon sa pastor, alam mo, pagka yung jeepney driver nagmamaneho, ginagawa niya yung kanyang role as jeepney driver, lahat ng pasahero nakapikit ang mata at nagpipray. Ikaw, pagka ikaw ay nagpipreach, lahat ng mga congregation mo, nakapikit din ang mata at natutulog. kaya malamang nito, bike lang din ang regalo sa akin ni Lord doon. Huwag niyo akong tutulugan para hindi mawala yung reward ko. Okay? So, kadalasan, ito na yung pinag-uusapan natin pagdating sa parable of the workers in the vineyard Kasi, seemingly, may reward doon sa mga bawat isang naglilingkod. Pero, tingnan po natin, okay? Yung context before na ikwento ni Jesus itong Matthew 20. Yung pinag-aralan natin last week. Nalala niyo ba yung pinag-aralan natin last week? Si Pastor Jerome ang nagturo. May isang mayamang lalaki ang nagtanong kay Jesus, how can I inherit the kingdom of God? Okay? Eternal life. Okay? So, napakayaman niya, pero sinabi lang sa kanya ni Jesus, okay, sell everything you have, give it to the poor, and follow me, at hindi niya masunod. Kaya nga sabi ni Jesus, sa nakaraang linggo na pag-aaral natin, napaka-imposible sa isang mayamang lalaki makapasok sa kaharian ng Diyos Mas kakayanin pa ng isang kamelyo na pumasok sa butas ng
karayom. Okay? So again, parang metaphorical na napakahirap ang pumasok kung hindi natin i-give up ang lahat. Kaya nga, bottom line ng kinikwento, yung tinuro sa atin ni Pastor Jerome, walang ibang daan kundi ang Panginoon. It is only through Jesus. Kay Jesus lang. Now, and after that, merong comment si Peter. Ewan ko lang kung napansin niyo yung comment ni Peter. Sabi po ni Peter, "We have left everything to follow you." Yun, Talagang declaration. Lord, iwan namin ang lahat para sumunod lang sa'yo. Itong mayamang lalaki, hindi niya kayang iwan, Pero kami, Lord, iniwan na namin lahat para sa'yo. Kaya okay na sana yun, Kaya alam, may karugtong, What then will there be for us? Kumbaga sa sa usapan ngayon ng mga Pilipino, Panginoon, iniwan namin lahat. Ano naman ang para sa amin? Meron ba kami dyan? Di ba? Di ba? Parang napakagandang pakinggan. Tama ba yun? Tama ba yun na tayo ay magtanong ng ganon? Hello. Yan. Magpapalit lang po at medyo nagaano yung ating, yan. Salamat. So, we have forsaken all, Lord. Yan, sabi ni Peter, di ba? And we have followed you. Iniwan namin lahat. Okay? Pamilya, ari-arian, hanap buhay. So, mapapansin niyo yun, sa Gospels, Na pagka tinawag ni Jesus, talagang iniwan ni James and John ang kanilang fishing business. Iniwan ni Matthew yung kanyang trabaho na as tax collector. Iniwan namin lahat, Panginoon, para sumunod lang sa iyo. So ano naman ang para sa amin? What then will there be for us? Sinagot naman ni Jesus yon. Okay? Ang sabi ni Jesus dun sa verse 28, I tell you the truth, at the renewal of all things, when the Son of Man sits on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. So specifically, sinagot ni Jesus kung ano mangyayari doon sa 12 apostles. And definitely, si Judas hindi na makakasama doon. At malamang, ang papalit sa pwesto niya ay si Paul, si St. Paul. Okay? So, I tell you the truth, sila daw ang mauupo. Okay? Doon sa 12 thrones na nakalaan. At mababasa po natin yan sa Revelations, may 12 thrones na nakalaan doon. Judging the 12 tribes of Israel. Okay? So, yung tanong ni Peter, may specific na sagot si Jesus. Pero, may karugtong doon sa sinabi ni Jesus sa verse 29. And everyone, ayun. So, yung everyone na yon, kasama tayo doon. Everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or fields, for my sake, will receive 100 times as much and will inherit eternal life. At yun lang naman ang basic na sinasabi ni Jesus dun sa rich young ruler. Okay? Go, sell your possessions, give it to the poor, and follow me. So basically, ang tinutukoy lang naman ng ating Panginoon dito is kaya ba talaga natin iwan ang lahat ng bagay para sa Kanya? So in other words, kung titingnan po natin yan, may pangako ang Panginoon, will receive 100 times as much and will inherit eternal life. Okay? May balik. Kumbaga sa mga negosyo, may ROI. O yung mga nakapag-aral dito ng ng business, may return on investment. Pagka iniwan mo lahat ng ito, you will receive 100 times as much.
And of course, will inherit eternal life. So parang sinasabi niya na they will not just be making sacrifices, but actually they are making investment. May palit eh. May balik eh. May return on investment. May ROI. Everyone who has left everything will receive 100 times as much. Although siyempre ayaw naman nating yun. Ayaw nating tingnan yung reward lang, kundi yung pagsunod lang talaga sa ating Panginoon. At hindi po lang nagtapos si Jesus doon. Meron siyang isang common cliche na binanggit dito. Yung many who are first will be last, and many who are last will be first. Nagiging cliche na po ito. Pag sinabing cliche, yung common statement na binabanggit natin o binibitawan natin pagka tayo ay nagbibiruan. Nung pong sa Commission 7 namin noon, sabi ko, kasi may mga coupon silang binibigay. Yung first 100 na dumating, may coupon na binibigay. Ibig sabihin, nakalagay doon sa coupon, A. Ibig sabihin, sila yung first batch na kakain. Yung mga dumating na next 100, B. Para sila naman ang kakain ng huli. Sumunod. At yung C, ayan, huli na sila kakain. Bakit? Huli kayo dumating eh. Sabi ko doon sa iba na hindi ba ako sabi ng Biblia, ang mga nahuli, ang siyang mauuna? At yung mga nauna, ang siyang mahuhuli? Ba't hindi natin apply yan sa pagkain? Pastor naman dinadaan mo sa Biblia yung hindi naman pwede yun, di ba? Siyempre, first come, first served. Rule na yan, di ba? First come, first served. Pero dito, parang binabaliktad yata ni Jesus, Many who are first will be last, and many who are last will be first. And I do believe may tinuturo dito ang ating Panginoon regarding our attitude. Yung ating attitude towards serving our God. Okay? So yung mga first na binabanggit dyan, many who are first, yung mga Pharisees, yung mga mayayaman na akala mo blessed sila, seemingly sila ang binibless ni Lord, seemingly sila yung mga naglilingkod sa Panginoon, and they are expecting na sila ang mauuna lagi, pero they will be last. And those who will serve last will be the first. Kaya nga po, ang topic ko for this morning, na pag-aaralan natin mula sa Matthew 20 na binasa natin, is what attitude must we have as we serve in God's kingdom? Ano yung dapat na pag-uugali natin pagdating sa ating paglilingkod sa ating Panginoon? Yan. Si pastor ba, porket siya ang laging, sabi nga ni Henry kanina, lahat nababago. Lahat nagbabago. Si Jepo ay nagbago mula nung pagkabata. Ang laki-laki na ngayon, grabe. Hindi ko nga agad namukaan, pero nung palapit na ako, saka ko lang nagulo. Jepoy na pala to, grabe, laki-laki ng katawan. Samantalang nung araw, payat yan. Di ba? Okay? Sila pang hawak ko nun sa children's ministry dahil isinama ko ng ligay ang mga yan. Sa FCC. Lahat nagbabago. Si pastor lang ang hindi nagbago, sabi ni Henry. Hanggang ngayon, pastor pa rin. Pero senior pastor na. Kasi, senior na po tayo. 64 na eh. May buhok na. Alam niyo yung difference ng senior pastor sa head pastor? Yan. Senior pastor, yung puti na ang buhok. Yung head pastor, wala nang buhok. Puro ulo na eh. O natawa ka nila. Nakita ko yan, ha? So, yes, totoo, no? Lahat nagbabago. At meron tayong pwedeng gawin sa ating pagbabago, pero baka mamaya hindi nagbabago ang ating ugali. Lalo na pagdating sa paglilingkod. Yan. So hopefully sa umagang ito, lahat tayo naglilingkod at maging yung ibang mga members natin ay makita natin ang ating mga sarili dito sa aral na to at ma-evaluate natin ang ating mga sarili. Ano nga ba ang tamang ugali na taglay natin habang tayo naglilingkod sa Panginoon?
O sabihin ng iba, ay, hindi para sa akin yung message na yan kasi hindi naman ako naglilingkod sa Panginoon. Pwede rin po ito kasi kahit naman po nasaan kayo, pinaglilingkuran natin ang ating Diyos. Whatever you do, okay, you do it for God's glory. Kung kayo nasa opisina, pwede nyo rin pong i-apply itong attitude principle na mapag-aaralan natin. Kung kayo nag-aaral, pwede nyo ba rin pong i-apply itong attitude principle na atin pong mapag-uusapan. So ito pong attitude na to, ang pag-uugali na to, is towards God, towards other people, and towards ourselves. Pag-aralan po natin ito ngayon. Anong pag-uugali ang meron ako? Para sa ganon, may angkop ko sa aking buhay. Okay? So sisimulan po natin ngayon yung kwento ng ating Panginoon. After saying na yung many who are first will be last and many who are last will be first, after saying that, pumasok po yung Matthew 20 na parable. For the kingdom of heaven is like a landowner. So nagkwento siya. Alam niyo po ang gustong-gusto ko sa ating Panginoon, storyteller siya eh. Every time na meron siyang gustong i-strike na point, at itong point na to is about whoever wants to be last will be first. Ito yung point niya. Nagkwento siya para maintindihan natin anong ibig niya sabihin dito sa last being the first and first being the last. Nagkwento siya. At itong kwento niyang ito ay patungkol dito sa workers in the vineyard. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire men to work in his vineyard. Pag sinabi pong early in the morning, probably mga 6 a.m. yan. Okay? Mga alas 6 ng umaga. Kasi ang umpisa po ng trabaho ng mga Hudyo, alas 6 ng umaga. Sa atin, alas 8 di ba? Alas 6. He agreed to pay them a denarius for the day and send them into his vineyard. Yung denarius po, siyempre, ano yan, monetary unit ng Israel. Kumbaga sa atin, sa panahon natin ngayon, sahod sa isang araw. Magkano ang sahod natin ngayon sa isang araw? 2024. So nag-research po ako, nasa 570 ang isang araw na sahod. Okay? So, ano na lang po, round off na lang po natin ng 600. So, ang kikitain nila, dahil he agreed to pay them a denarius, okay, 600 pesos. Yun ang agreement nila. Okay? So, then, about the third hour, pag sinabing third hour, mula sa 6 o'clock, ano yung third hour? 9 o'clock ng umaga. Okay? He went out and saw others standing in the marketplace doing nothing. Sa atin, nagsisimula pa lang ang trabaho noon, di ba? Pero sa kanila, ikatlong oras na yon ang pagtatrabaho. He told them, you also go and work in my vineyard and I will pay you whatever is right. Okay? So, babayaran ko kayo kung ano tama. Okay? Doon sa una, may agreement talaga sila, whole day. 6 to 6. Yun po ang working nila, 6 to 6. So, 600 pesos, kumbaga sa panahon natin ngayon. Isang buong araw yon. So, pagdating ng third hour, 9 o'clock in the morning, nakakita na naman ulit siya, mga kasi yung marketplace, nandun po yung mga trabahador eh. O, sinong gusto magtrabaho sa vineyard ko? Yung siyempre, yung iba ayaw kasi baka hindi yun ang gusto nila. Carpentry siguro, gusto ng iba. So, tatawag lang. So, merong sasagot. May sumagot. Okay, babayaran ko kayo ng isang araw na trabaho ninyo. Pagdating ng 9 o'clock, punta uli siya doon sa marketplace. Abay, meron pa rin. Okay? Sino gusto magtrabaho sa vineyard ko? Okay? Babayaran ko kayo kung ano ang nararapat para sa inyo. Fair. Di ba? So, maganda yung usapan. Then, he went out again about the 6th hour and the 9th hour. So yung 6th hour, anong oras na po yun? Mula 6, alas 12 ng tanghali. At ano yung 9th hour? Alas 3 ng hapon. So lumabas pa rin siya. At marami pa rin siya nakita. He did the same thing. Nag-invite siya ng mga workers para pumunta doon. And
About the 11th hour. Ano yung 11th hour? Alas 5 na ng hapon yun. 6 to 6 ang trabaho nila. Alas 5 na ng hapon yun. Isang oras na lang, uwian na. Yun eh. Isang oras na lang, uwian na. In the 11th hour, he went out and found still others standing around. Andun pa rin. Sabi niya, anong ginagawa niyo maghapon dito? Why have you been standing here all day long doing nothing? Okay? So, mapapansin po natin na hanggang sa alas 5, isang oras na lang, nagpunta pa rin itong landowner na to. At nagtanong pa siya, anong ginagawa niyo dito? Ang sabi po ng mga tao doon, kaya po wala kaming nandito pa rin kami kasi no one has hired us. And he said to them, you also go and work in my vineyard. Okay? Go and work in my vineyard. May usapan po ba kung magkano? Wala. Walang usapan kung magkano. Okay? So parang wala rin lang kayong ginagawa. Isang oras na lang, uwian na. Trabaho na lang kayo doon sa vineyard ko. Pero walang naging usapan na bibigyan ko kayo kung magkano nararapat katulad nung una. Ang unang-una, may usapan talaga. Daily wage, bibigyan ko kayo ng denarius. Yan ang ibig sabihin ng denarius, no? Yung daily wage ng pang-araw, isang araw. May usapan talaga sila. Yung pangalawa, kung ano nararapat. Okay? Yung itong huli, ay wala talagang usapan. You also go and work in my vineyard. Trabaho lang kayo doon. Walang usapan na bibigyan ko rin kayo. Walang usapang ganon. Okay? Kaya nga tingnan po natin. Anong attitude ang dapat meron tayo ngayon as we work in God's service? Okay. Yan. Ang una po na nakita ko dito is let us not be conscious of the reward. Kanina, yun ang tanong ni Peter, di ba? Sa umpisa. Alala niyo yun? Karugtong yun eh. Lord, iniwan namin lahat. Ano meron sa amin? Ano mahihita namin dyan, Lord? Pag iniwan namin lahat para sa inyo. Parang sinasabi dito na pinag-aralan natin, huwag tayo maging conscious, mga anak, mga kapatid, mga magulang, kung ano man ang reward. Okay? Pagka tayo'y nag-commit ng ating buhay sa Panginoon, bagamat may reward na pinangako ang Diyos, pero wag tayong nakafocus dun sa reward. Kasi kung minsan, may mga ganun tanong, pag ako ba ay nag-born again, ano mahihita ko dyan? Pag ako ba'y umattend sa church service ninyo, ano ba meron para sa akin dyan? Pag ako ba'y nag-ministry, ano meron? Yan. Yan ang nakakalungkot. Pag ako ba'y nagpastor, ano meron? Yan. Yun po nakakalungkot. Lahat pong ito is of course, alam natin, calling from God. But expecting for the reward and being conscious of it, do not have the right attitude in our service to God. Yung parang, wala palang reward dyan eh. No reward, no service. Bakit? Tingnan nyo karamihan ng mga tao, ito, pansinin ninyo, karamihan ng mga tao, pagka papasok sa opisina, nagkukumahog. Right? Nagmamadaling pumasok. Malilate ako. Bakit? Sayang, mababawasan ako ng sahod eh. Di ba? Sa mga opisina, pagka hindi ka on time, may bawas yun. Although meron silang sinasabing leave credits, pero may bawas yun in every tardiness. Okay? At hindi lang yun may bawas, kundi pwedeng pangit ang magiging record mo. Pagdating ng church, ayan. Mamaya na, antok pa ako eh. Anyway, di pa naman magsisimula agad yun eh. Yan. Ano ba meron dyan sa church service na yan? Bakit kailangan magmadali ako, magkumahog? Wala naman akong mahihita dyan. Kung minsan, yun ang nagiging attitude ng iba. No pay, no ministry. Why minister?
Yan. Are we conscious of the reward? Kung minsan, yun ang nakakalungkot, no? Parang yung katulad ng sinabi ni Peter, what shall be there for us, Lord? We have left everything. Pero alam nyo, hindi ho natin maisasantabi ang gracious o grace ng ating Panginoon. Pagka tayo po'y naglingkod sa Kanya, wala man po tayong reward sa kasalukuyan. Definitely, may reward tayo pagdating sa langit, di ba? Pero, ang ating Panginoon, di pa rin naman po magpapabaya yan eh. He will still reward us according to His grace and to His generosity. He will always give us better than we deserve. Sana makita po natin yung value na yun. Minsan, naalala ko nung araw, nung ako po ay section chief pa doon sa aming opisina, kuminsan may ibibigay yung boss namin na hindi namin trabaho. Okay? Trabaho na bang unit? Tapos sasabihin ng mga, magrereklamo yung aking mga tao, sabihin nila, Sir, hindi naman natin trabaho yan. Bakit tayo magtatrabaho? Dapat sila magtrabaho niyan eh. Wala nang, dagdag lang sa trabaho natin yan. Hindi naman madadagdagan sahod natin. Mga something like that, di ba? Na mga issues. Kaya nga po itong mga principles na to, okay? Attitude principles, ay hindi lang po patungkol sa church to, pwede rin po natin iangkop to sa mga personal na buhay natin. Ano ba meron sa atin dyan, sir? Sabi ko sa kanila, alam nyo, kung ano meron. Kasi ako, willing akong trabahuin yun eh. Kahit hindi namin trabaho. Alam nyo kung ano meron? Una, matututunan natin trabaho ng kabila. Sabi ko nga, so additional knowledge sa atin yon. Pangalawa, pagka tinrabaho natin yan at magkaroon ng bakante dun sa kabila, pwede nyong applyan. Kasi alam nyo na kung ano trabaho dun sa kabila. Pangatlo, ayaw nyo yun, challenge. Isa sa pinakamagandang gawin sa buhay ay yung magkaroon ka ng challenge. Isang hamon na hindi mo dapat ginagawa, pero gagawin mo dahil nahahamon ka, na-challenge ka. Kaya sabi ko sa kanila, may benefit pa rin yan. So wag nyo isipin yung ano ba makukuha natin dyan. May makukuha tayo kahit papano. Additional knowledge. So again, hindi lang po ito pang church o pang ministry. Kung hindi, maging sa personal na buhay natin, pwede po natin gawin ito. Wag po tayong magmukhang, ang tawag doon, pera, na bawat kilos kailangan may kapalit. Ako nga, wala akong kikitain dyan. Ba't naman ako mag-i-involve dyan? Yan. Let us not be conscious of the reward pag tayo po ay maglingkod sa Panginoon o kahit sa ano pamang trabaho na ibigay sa atin ng Lord. Ayan, ang mga ka-T40, may reward sila mamaya. Di ba? Napakatawa si Erich. Meron siyempre sponsors yung mga yan. At saka, alam niyo po, meron pong yung mga youth natin. Pag sinabi ko nga palang T40, youth fellowship po, ang tawag nila T40. Hango po kay Timothy, chapter 4, verse 12. Yeah? So, sa letter. Okay, ni Paul kay Timothy. So, yung mga yan, nag-ipon din, pero siyempre, kulang yung naipon. Kaya meron pong mag-i-sponsor niyan. That's a reward, di ba? Kahit man lang paminsan-minsan, makalabas kayo, fellowship kayo, kakain kayo. Wow! Kaya nga sabi ko sa inyo, enjoy. Celebrate life. Pero, sana wag tayo doon nakafocus lang sa reward. Wag doon lang tayo nagiging conscious sa reward. Okay? Kasi, itong mga taong ito, when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, "Call the workers and pay them their wages, beginning with the last ones hired and going on to the first." And the workers who was hired about the 11th hour, isang oras na lang ang trabaho, each received a denarius. Okay? Tumanggap nung kapareho. Denarius. Sa buong araw na sahod, samantalang isang oras lang sila nagtrabaho. At alam naman natin, yung those who hired last,
Okay? Sila yung unang sasahod, sabi ng landowner, o owner of the vineyard, binigyan ng tigdi-denarius, isang buong araw. Kumbaga sa ating panahon ngayon, isang oras lang siya nagtrabaho, binigyan siya ng 600. Kaya the workers who were hired about the 11th hour received denarius. Isang buong araw, 600 pesos. So, sa verse 10, those who came, who were hired first, yung mga nauna, they expected to receive more. Biro mo yung isang oras lang nagtrabaho, tumanggap ng 600 pesos. Paano kaya tayo? Kung ikaw nagsimulang magtrabaho, 6:00 pa lang ng umaga, naku, magbibilang ka na niyan. Di ba? Mag-iisip ka na. Kung siya, tinanggap niya 600 pesos, isang oras lang siyang nagtrabaho. Ako, 12 hours. Magkano yun? 7,200. Maliwanag. Wow! Di ba? Yan ang usapan doon. Siyempre, yung mga nagtrabaho ng 3:00, 3 hours lang sila nagtrabaho, may 1,800. Yun ang ini-expect niya. Yung 12:00, sa 600, 3,600, no? Sa 6 hours na trabaho. At yung 9 o'clock ng umaga na nagtrabaho hanggang 6:00 ng gabi, mga 5,400 yun. Okay? So yung nagtrabaho ng unang-una pa man, 6:00 ng umaga, 7,200. Wow. Okay to. So yung mga tumanggap ng isang oras lang na trabaho, 600. Okay? Pagdating sa kanila, siyempre, ini-expect nila, 7,200. Kaya lang, may karugtong sa kwento ni Jesus. Each one of them also received a denarius. Pareho lang ang tinanggap nila nung nahuli. Tama ba yun? Tama ba yun? Siyempre, no? Ini-expect nila yun eh. Conscious sila dun sa reward. Do not be conscious of the reward. Yan pong unang principle. Attitude principle in working. And even, even siguro sa pagtatrabaho o sa pag-aaral. Baka kasi mamali ang motibo natin. Kaya tayo nag-aaral mabuti kasi gusto kong tumanggap ng medalya. Upang ang mga magulang ko maipagmalaki ako. Kasi kung wala akong medalya, wala lang. Pagka medalya, anak, saan mo gustong kumain? Yan. Pagka wala kang natanggap, Jollibee lang tayo. Pero pagka medalya, kung saan mo gustong kumain. Yan. Sa Max. O sa Aristocrat. Parang tuloy ang motibo ng bata, nandun lang sa reward. Dapat ang matutunan nating maituro sa mga bata, may reward o wala, mag-aral kang mabuti. I-enjoy mo yung pag-aaral mo. May reward o wala, magtrabaho ka ng maayos sa opisina. May reward o wala, maglingkod ka sa iglesia. Let us not be conscious of the reward. That's the first attitude. Inward attitude. Nasa atin yon. Okay? Para sa atin yon. Huwag yung reward ang maging motivation natin. Okay? Pagdating sa verse 11 and 12, binanggit doon na when they received it, yung tumanggap lang sila ng the same denarius, 600. 600 din ang natanggap nila. Samantalang isang oras lang nagtrabaho, 600. Itong mga taong ito began to grumble against the landowner. These men who were hired last work only 1 hour. And you have made them equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. Tama nga naman, di ba? Parang unfair nga naman dun sa mga naunang nagtrabaho. Di ba? Inaasahan namin kung yung mga sila isang oras lang, 600 pesos, tapos kami ay more than almost 12 hours ang trabaho namin. The same. Okay?
So kung tutusin, may point nga naman sila. Pero sana wag natin tanggalin yung issue. Sa umpisa pa lang, may agreement sila. Right? Meron tayo na pagkasunduan. Okay? Ang pinagkasunduan natin, denarius. Isang araw na trabaho, bibigyan ko kayo. At pumayag kayo doon. Siguro kung sinabi nyo na medyo mainit po, sana naman taas-taasan yung konti. O sige, ako na bahala sa inyo. Parang kumbaga sa kuminsan sa mga taxi. Nung dati, pag nasakay ako ng taxi, nung wala pa kami sasakyan, at sobrang hirap makasakay dyan sa pangarap, papuntang opisina. Minsan napipilitan ako, pag may dumaang taxi bakante, kakawayan ko na Wag lang malate sa opisina, So pag sumakay na akong taxi, sir tayo, sir. Quezon Avenue. Naku, sir, traffic doon. Traffic po, papunta doon. Sabi ko, sige, idaan mo sa walang traffic. Siyempre, lahat ng daanan, puro traffic Kaya wag mo na sasabihin sa akin na pag traffic doon, kahit saan ngayon traffic. Kaya wala nang ganon. Pero wag kang mag-alala, sabi ko sa taxi driver minsan, ako na magdadagdag sa'yo. Yun. Inuunahan ko na. Sana sila, inunahan. Mr. Owner, napakainit po ng panahon ngayon Yung trabaho po sa vineyard, bilad kami sa araw. Baka naman pwede nyo kaming dagdagan. Pwede siguro, pwede naman sigurong pakiusapan. Pero pumayag kayo na isang denarius Yan. Kaya nga ngayon, ang second na attitude natin sa ating paglilingkod, pagtatrabaho, o kung ano pa man, sa ating pag-aaral, is let us not compare ourselves with others. That's the outward attitude. Kanina, inward attitude. Let us not be conscious of the reward. And this time, yung outward attitude, let us not compare ourselves to other. Kinumpara nila yung kanilang sarili doon sa iba may usapan na tayo Sabi nung isang denarius. Kung binigyan ko yan, kung tutusin, kung binigyan ng landowner yon, pinauna niya munang binigyan siguro. Kung binigyan niya muna yung mga nagkasundo ng 600, tapos umuwi na, hindi niya siguro alam na yung iba bibigyan din niya ng 600. Pero talagang pinauna, kusa, para makita yung attitude. Ng mga attitude nitong mga nauna. They compared themselves to those who were hard last at nagsimula silang magreklamo. Alam niyo po, ito confession to meron po nangyari sa akin yan nung ako'y bago-bago pa lang sa ministry. Nung bago-bago po ako sa ministry, doon pa po ako sa bayan nag-preach noon. Dito, Bible study pa lang tayo noon. Pero Sunday, doon kami nag-church sa umaga. Pagkatapos, sa gabi, may times na ini-invite ako for the second service, which is gabi. And there was a time na ako po, wala pa po kaming kotse noon, kaya there was a time na papunta ako doon sa Novaliches, biyahe lang ako, tapos umuulan, may dala naman akong payong, kaya lang sa lakas din ng hangin, talagang nasira din yung payong. Kaya medyo talagang struggle po ako noon, sabi ko sa inyo. Pero nakasakay naman po ako ng jeep at diretso na ng bayan yon at makakatawid na ako doon sa pinagaganapan ng JIC noon. Pero talaga, sa totoo lang, doon pa lang sa jeep, basa ka na, medyo basa na ako ng ulan, at pagdating mo sa jeep, sarado yung trapal, di ba? Mainit. Di ba? Grabe. Imagine niyo yung struggle, Basa ka na, tapos mainit pa. Wow. Eto ngayon, ang siste. Habang kami nagbabiyahe at na-traffic ng konti sa may Barte, merong kasunod na kotse. Tapos yung driver, kitang-kita ko, mukhang nag-i-enjoy sa music. Habang siya nagmamaneho. Aaminin ko sa inyo, totoo Nagkaroon po ako ng noon. Sabi ko, Lord, bakit ako na naglilingkod sa iyo? Ganito sitwasyon. Hirap humanap ng sasakyan. Basa na, init pa. Tapos sila,
unbeliever, nakakotse, komportable. Bakit ganun, Lord? Ayon. Yun ang ikasisira natin pag kinumpara natin ang ating mga sarili sa ibang tao. Dalawang bagay pagka kinumpara natin ang ating sarili sa ibang tao. Either yumabang tayo, dahil yung ibang tao, ganun lang ang buhay, or magkaroon tayo ng self-pity. Kasi ibang tao, may kaya tapos tayo wala. Kaya no po talaga ang pagko-compare ng ating sarili sa ibang tao. Naalala niyo yung Psalm 73. Naku, isang paborito kong tinuturo yun. Okay? Sa mga tagapangarap, kung kahit sa Bible study, pag in-invite ako, biglaan, ano pwede niyo ituro? Psalm 73 agad. Bakit? Isang malaking issue doon sa Psalm 73, si Asaph. Si Asaph yung pangalan ng psalter o psalmist. Si Asaph, nagpipray, Lord, bakit kami na naglilingkod sa iyo ay naghihirap? Samantalang yung mga masasama ugali, sila yung yumayaman. Isang basic na tanong sa buhay ng tao. Okay? Anong issue doon? Ba't mo kinukumpare ang sarili mo sa mayaman? Pero pumasok si Asaph daw doon sa templo ng Panginoon at pinakita sa kanya kung ano kahihinatnan nitong mayayaman na masama. Okay? Dagat-dagatang apoy. So, anong pinaka-issue ni Asaph? Binanggit doon kung anong issue ni Asaph Hindi si Asaph natin, ha? Si Asaph na writer, psalter, psalmist. Anong pinaka-issue ni Asaph doon? Lord, bakit ako na naglilingkod sa iyo, naghihirap, samantalang yung mga masasama, sila ang yumayaman? Anong issue doon? Binanggit po sa Psalm 73 kung anong issue niya. Alam niyo kung ano? Inggit ka lang. Nandun po sa Psalm 73 yon. I envy the prosperity of the wicked. Ando naman yun Binanggit din ni Asaph mismo Inggit. Okay? So ano sa palagay niyo ang naramdaman ko noon? Inggit ka lang, Vic. Dahil ikaw naka-jeep siya, naka-kotse. Inggit ka lang. Okay? So do not compare ourselves. Kasi either yayabang ka dahil mas angat ka sa buhay kaysa sa kanila, or maiinggit ka at magkakaroon ka ng self-pity dahil ikaw ay hindi nila kapareho ng. Ganun ang nangyari sa mga taong ito. Nainggit sila, kung tutuusin. Bakit ganun? Unfair. Unfair? Asan ang unfair doon? Pumayag kayo na denarius lang ang ibigay ko sa inyo, hindi ba? Hindi ba fair ako? Ayun. Kaya nga po, alam niyo kung minsan, nasa attitude natin yan. Pag tayo ba, nakikita natin yung ibang kapatid natin na binibless ni Lord at tayo hindi. Ano nararamdaman natin? Ayan. If we compare ourselves to them, ayun na. Magsasablay yung ating attitude. Okay? Bakit, Lord? Yung kapatid kong yun, hindi naman naglilingkod sa iyo. Ako nagtsatsagang maglingkod every day, every Sunday. Kita niyo, Lord, kahit umuulan yan, tatawid ako ng ilog para lang maglingkod sa iyo. Tapos ito pa rin ako, Panginoon. Tapos yung iba naman doon sa amin, wala, pahila-hilata lang, pero yung mayaman. Bakit, Lord? Let us not compare ourselves with others. Okay? Pagka mayroong isang kapatid, okay, na nananagana, let's rejoice with them. Batiin natin sila. Uy, congratulations sa promotion mo. Ba't kaya ako hanggang ngayon di pa napopromote? Walang kaalam-alam yung kapatid tungkol sa promotion mo. Idadamay mo siya. Hayaan mo lang. Di ba? Let's rejoice. Uy, congratulations, Neil. Na-promote ka na pala. Dati nasa Pasay, Parañaque ka. Ngayon, nasa Vertis North ka na. Di ba, Neil? Dalawin ka namin, Neil, ano ba yung hotel yon? Soler? Okay? Okay, so sana magkaroon lang tayo ng rejoice. Maging masaya tayo sa mga kapatid natin na umaangat sa buhay. Bakit kailangang mainggit tayo? Let us not compare ourselves to them. Okay?
Kung binless sila ng Lord 10 times, makigalak tayo 10 times sa kanila. Di ba? Palakpakan natin ang mga kapatid natin na nananagana dahil binibless ni Lord. Ang dami kasi sa atin kuminsan, inggit ang umiiral. Kahit dito lang sa Ciudad Real. Okay? Tapos yumayaman yung iba. Tapos tayo hindi. Bakit? Baka maging katulad tayo ni Asaph, sa Psalm 73. Ba't sila yumayaman, Lord? Di naman sila Christian. Kami ng mga Christians, hindi pa rin kami umaangat sa buhay. Inggit ka lang. Baka sabihin sa atin ni Asaph, inggit ka lang, katulad ko. So let us not compare ourselves with others. In order for us to have the right attitude in serving our God, whether in what capacity or anumang lugar, do not compare ourselves to others. Magalak tayo pagka merong nananagana at mag-enjoy tayo sa buhay na binigay lang sa atin ng Diyos. Sooner or later, you will also receive your reward. Naku, sinasabi ko sa inyo. Sooner or later, you will also receive your reward. Now, baka mamaya kasi yung interpretation dito, ng parable, ma-justify yung unfair or abusive labor practices. Yun ang isang nakita ko dito, no? Pwede pala yun na ma-treat unfairly yung mga tao. Of course not. Fair pa rin naman siya kasi yun ang pinag-usapan niya. Diba? Fair yun. Kaya hindi dapat magkaroon ng resentment o sama ng loob yung mga taong yun. Kasi yun ang napag-usapan nyo Okay? So, hindi po about abusive labor practice ito. Okay? But it's more of another issue. Attitude. It's more of the attitude. Unfair pa si Jesus doon? Yung landowner doon sa kwento ni Jesus? Hindi. Kasi nagkasundo tayo na denarius one day. Asan unfair doon? Walang unfairness doon. Walang inequality doon. Kasi naging fair siya kung ano na pag-usapan nila. So again, baka maging issue ito Sa iba, natanungin, dito, di ba, unfair ito, di ba? Biro mo, 1 hour lang nagtrabaho, binigyan ng 600. Yung buong araw nagtrabaho, 600 din. Hindi unfair yun, Bakit? Pinagkasunduan nila yun, dito nga, walang usapan, Basta magtrabaho lang kayo doon sa vineyard ko. Walang usapan na bibigyan ko rin kayo. Wala. So, saan ang unfair doon? So, hindi po ito about just unfairness or abusive labor practices. So, iliwanag po natin ito kasi kung minsan ng mga iba, pag nagbasa ng Bible, ay naghahanap ng paraan para magkaroon ng issue. Okay? Pero it's not all about this. Now, nung sinabi sa kanya na nung mga workers na bakit ganon? Kaming nagtrabaho ng almost 12 hours. 600 lang. Pagkatapos ito, 1 hour lang. Okay? Sinagot sila ng landowner. Okay? Ang sabi ng landowner sa kanila, friend. Ang gandang approach, no? Friend. Hindi naman siya nakipagtalo, kundi tinawag pa nga niyang kaibigan, no? Kung tutusin, parang medyo, din to, mild term of rebuke. Kaya lang ginamit yung salitang friend. Okay? Hindi ko kayo dinaya. Wala akong ganon. I paid you what is fair to you. Didn't you agree to work for a denarius? Hindi ba yun ang usapan natin? So yung rhetorical question na yun, ang sagot siyempre doon, opo, okay, then take your pay and go. Now, I want to give the man who was hired last the same as I gave you. Gusto ko siyang bigyan kung magkano ibinigay ko sa inyo. And don't I have the right to do what I want with my own money? Wala ba akong karapatan para gamitin kung anong gusto kong pagbigyan ng aking pera? Or are you envious because I am generous? So nirebuke niya yung jealousy, yung envy, yung resentment nitong mga taong ito by being generous to others. Okay?
Huwag ka sanang magtatampo sa akin. Generous lang ako sa kanila eh. Hindi ako naging unfair sa iyo kasi binigay ko rin kung ano na pag-usapan natin. Yes, ina-acknowledge ko that you have worked hard. Pero alam ko rin na yan naman talaga ang ibinibigay sa isang hard work ng isang buong araw. Kaya fair ako sa iyo. Okay? Kaya sana huwag kang magtatampo sa akin. Ang third principle o right attitude na nakita ko po dito is not only let us not be conscious about the reward and let us not compare ourselves to others, but also let us not complain against God. And that is the upward attitude. May inward attitude, let us not be conscious of the reward. May outward attitude, let us not compare ourselves to them. At meron din pong upward attitude, let us not complain against God. Okay? So, hindi po tayo dapat nagrereklamo kung ano man ang binibigay sa atin ng Panginoon. Definitely, our God is generous. Okay? Sa sino mang nagtitiwala sa ating Diyos, He is generous. Alam nyo, ewan ko lang habang naglilingkod lang tayo ng tapat sa Panginoon, makikita nyo, ang blessing niya darating at darating din. Pero bagamat di natin inaasahan yun, hindi dapat tayo nakafocus doon. Pero dahil siya'y tapat, gagawin niya yun. Huwag lang tayo maging conscious doon sa reward. Gagawin niya yun. Tapos huwag tayo magrereklamo sa atin pong paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga yung mga kabataan natin dito, alam niyo, nabibless ako sa mga kabataan natin dito na naglilingkod sa Panginoon. Bakit? Tingnan niyo doon pa sila sa pangarap manggagaling. Gigising sila ng maaga para makapasok dito ng, anong oras kayo dumarating dito? 6:30? 7? 7 Tama? 7 ng umaga, nandito na yung mga yan Tayo, anong oras dumadating? Tayo, 9:30 ang start natin, di ba? Tayo dumadating 10. 9:30 na lang din. Pero yung mga yan, biro mo nagtsatsaga yung mga yan. Okay? Kaya ako sabi ko nga sa kanila, habang pinagpipraise, Lord, i-bless mo sila. And I do believe God will bless them. God sees our hearts, and God will bless those with pure hearts sa paglilingkod natin sa Panginoon. Okay? So, let us not complain against God. Kung meron man tayong mga experiences pa sa ngayon, the Lord will see us through. Iraraos tayo doon ng Panginoon. Tsaga-tsaga lang. Ipagpatuloy lang natin yung pananampalataya sa Kanya. But never mag-complain tayo sa Kanya kung ano nangyayari sa buhay natin. Meron mga ganyan Mga hanggang ngayon Christians na pero nagrereklamo pa. Bakit sila ganito, ganyan? Bakit ganyan, ganyan? Samantalang iba, ganyan, ganyan. Ay nako, ito po siguro ang dapat na lesson na matutunan natin. Itong 3 lesson na natutunan natin. Let us not be conscious of the reward. Let us not compare ourselves with others. And let us not complain against God. Let us not complain against God. Kaya kung papansinin ninyo, sa Matthew 19, di ba? Binanggit doon, verse 30, yung huling talata, patungkol doon sa kwento ng rich young ruler. But many who are first will be last, and the last first. Ngayon, after that, kinuwento ni Jesus itong parable of the workers in the vineyard. Then, nagtapos din siya doon sa talata na, so the last will be first, and the first last. Just to give the point. Okay? At doon sa gitna noon, yung palaman, yun yung kinuwento niya ang parable of the workers of the vineyard. Kasi siguro, sa panahon nila noon, at maging siguro sa panahon natin ngayon, marami hindi nakakaintindi doon sa talatang, many who are first will be last, and many who are last will be first. Hindi po ito una-una. Hindi po ito porket nauna na tayo sa ministry, tayo laging ibibless ni Lord. Hindi porket tayo matatanda na, tayo lagi dapat ibibless ni Lord. Hindi po. Check our attitude. Let us check our attitude.
The attitude that we have counts before God. Kaya nga yung kwento doon sa parable of the workers in the vineyard, it's all about having the right attitude in serving our God. Okay? So as a conclusion, as a challenge to every one of us, as we commit ourselves to God's service in His kingdom, not only in the church, but in His kingdom. Pag sinabi po nating kingdom, ang paghahari ng Diyos sa lahat ng area na nandun tayo. So maging sa office yan, o sa school, o sa bahay natin. Okay? Let us not forget these three guiding attitude principles. One, let us not be conscious of the reward. And that's the inward attitude. Two, let us not compare ourselves with others. The outward attitude. And three, let us not complain against God's generosity. That's upward attitude. Let's have the right attitude in serving our God. Manalangin po tayo. O Lord, muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa pagtutuwid mo po sa amin. Kung meron man po kaming mga maling attitude sa paglilingkod sa iyo, saan man kami naroon, sa schools, sa office, even in our homes, or even in your church. Lord, patuloy mo kaming i-correct. Kung meron po kami mga maling attitude, maling motivation, patuloy mo kaming i-correct, Panginoon. At nawa, Panginoon, taglayin namin itong mga attitude principles na nakita po namin dito sa iyong mga salita. Yes, Lord, definitely you will be rewarding us because you are faithful in your promises. But Lord, sana hindi ito maging motivation namin. Hindi kami maging conscious sa reward, but we will just continually serve you, Lord, wherever we are, kung saan mo kami nilagay. At Panginoon, ganun din naman. Nawa, hindi po namin matutunang ikumpara ang sarili namin sa ibang tao. At higit sa lahat, Lord, huwag kaming magreklamo sa iyo. Lalo't higit kung ang ibang mga kasama namin ay nananagana at kami hindi. Panginoon, patawarin mo po kami. Kung meron kaming mga ganitong attitude before, and this time, Lord, with your word, you have corrected us, Lord. You have rebuked us. You have disciplined us. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos.